Feeding time. Ito naman ang ating yung dalawang ano niyan, dalawang black copper marans. This one is an Orpington. Ito yung dalawang yan, black copper marans. Tingnan nyo yung mga balahibo sa paa nilang haba, yung mga feather. Yung isang yan is a native pero ulikba. Meaning to say black yung kanyang ano, black yung kanyang skin. Yan. Pinurga ko lahat ng mga manok natin this first week ng January. So after purga, binigyan ko naman sila ng vitamins. Yan, may vitamins yung ano yan, yung inuman nila. Walang laman yung ating brooder kasi we don't have a plan to breed early this year. Ang breeding natin will be last quarter siguro, or last quarter ng ano, ng 2024, because by that time itong mga manok natin is 1 year to 1.5 years. 1 year ang mga pinaka youngest by that time, at siguro 1.5 naman most of the hens, na kasi ang sabi productive daw yung ating hen for 2 years. After 2 years medyo magde-decline na yung kanilang pangingitlog. So hindi na tayo nakapag-BS, nakapang ano pa tayo, nakapang cycling. See, what's that? Oh, nagtakbuhan sila. May warning, merong nakitang ano, ganyan sa dito sa free range. Sanay sila sa wild. If there's even a shadow of big birds, you know, siyempre pagka dumaan yung mga malalaking ibon, may shadow, pag naramdaman nila yan, magtatakbuhan yan sila sa ilalim ng mga puno, sa ilalim ng bahay. And usually yan ang benefits of having roosters sa ating free range farm, because yung rooster magwa-warn sa mga sa ating mga manok sa mga padating na danger. Itong ano natin itong patuka natin is 1.2 kilos para sa 34 na manok na meron tayo. So I think ang computation ko dyan is close to 80 grams a day ang kinakain ang binibigay natin sa kanila. So it's okay.
Dahil ano naman sila, free range sila, nakakain pa sila ng mga ibang ano dyan. Ito, nandito yung ating ano, may kinulong ako, yung ating Orpington. Kasi ayan, ang laki ng ating Orpington. The thing about Orpington kasi, sila yung laging nabubuli. Kung hindi nyo sila isa-separate, kawawa sila sa ano, kawawa sila sa agawan ng pagkain. Kaya okay. So kanina may dalawa na tayo doon, na isang blue at isang light brown. Ito another blue, at saka itlog naman ng black copper, the darker brown. Yan. So ngayon nakaapat, marami pa dyan mga itlog, mga tanghali. Yan. Ito yung sinabi kong ano, i-repair natin. Ang plan ko dyan ay patungan na lang ng isang plastic, ipitin. Kasi ang naging experience ko naman dyan, sobrang madilim pagka puro kayakas o coconut leaves ang iano natin, bubong. Sobrang madilim. And you know, if we are planning to use this as breeding, we have to encourage yung pangingitlog nila, which is, you know, affected by yung length ng liwanag sa kanilang mga kulungan. Paubos na yung ating pagkain. Kung makikita nyo, pagka nagpapakain tayong ganito, tinitingnan din natin yung kanilang ano, kanilang crop o yung kanilang butchi, kung lumalaki, kung puno na. So ibig sabihin, they are getting enough. Pero siyempre yung mga yan, hanggat merong makakain, kakain. Ang kagandahan sa mga manok na to, dahil sanay na sila na alpas, yan, nandito yan sila sa loob. Pero lalabas yung mga yan kasi nakakalabas naman sila. Lilipad sila dyan sa ibabaw na yan, o hindi man susuot sa mga ano. Ito nga, yung bakod natin medyo ano na, kaya ito ididiretso ko doon sa ano. Gandang panoorin, patanggal ng stress. We have 10 roosters. I don't know kung anong gagawin natin doon sa mga iba, but itong ating light Sussex, iisa na siya, wala tayong inahin yan. But ang purpose niya sa farm is to give warning sa mga ating mga hens, kasi yan pinakamatandang ano dyan, and for ano na rin, yung para sa aesthetic ng ating farm, yung para sa variety ng breeds. So yan, so definitely we'll keep that. Tapos yung dalawang blue egger, we'll keep that. Black Australorp, we will keep that. Yung ating olive egger, isa lang din yon, so we'll keep that.
We have black Capermarans. We have 3 roosters, pero that's for sharing sa mga mahilig sa mga black Caper. Siguro pwede nating i-share sila as breeders kung may mga interested sa mga kaibigan natin. So parang wala tayong the Buff Orpington, definitely we'll keep that. We will produce yellow chickens dito. I love the color. We have, see, tingnan yung mga kulay natin. We have white, we have black, we have red, and we have barred. Plus we will have the yellow. Dalawa pa lang yung yellow natin, so gusto ko din padamihin sila. I think for my purpose, 24 chicken is 24 hens level is good for me. Kasi nga hindi naman natin talagang sinusupply yung full ration para sa kanila, so we're not expecting to reach 90% na lay para sa ating mga inahin. Sabihin mo mga ang conservative estimate ko is 50%, so I will have like 12 eggs a day. That's good enough for me. Ang ginagamit naman namin sa bahay is 7 or 8 eggs a day, so meron pa rin tayong sobra, and we can still share some of them sa mga kaibigan natin. So that's it. Oops. Okay. Happy farming. Bye.